Shout out mga idol! For today's video, pag-uusapan natin kung ano ba ang sahod ng skilled workers, lalo na dito sa Czech Republic. Uulitin ko, dito lang sa bansang Czech Republic. Marami kasing nagtatanong sa akin kung magkano ba talaga ang kita kapag skilled workers dito sa bansang Czech Republic. Disclaimer lang mga ka-idol, itong mga babanggitin ko ay base lamang sa mga nalalaman ko at observation ko dito sa Czech Republic. Halos 3 taon na rin tayong naninirahan dito. Kaya i-share ko sa inyo kung magkano ba ang kitaan kapag skilled workers dito sa Czech. Para sa akin ha, kapag sinabing skilled workers, kadalasan ito yung mga nasa white collar jobs. Ano ba ang white collar jobs dito sa Czech Republic? Ang mga white collar jobs ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga profesional, administratibo at managerial na posisyon. Ang mga posisyong ito ay madalas nangangailangan ng mas mataas na edukasyon. White collar jobs, ibig sabihin, hindi na siya manual labor. Ang mga examples nito ay yung mga nasa IT, engineering, office jobs at finance, designers. Usually, kailangan dito ng degree experience or specific skills. Hindi basta entry level lang. At dapat alam mo rin ang lingwahe ng Czech. Ngayon, pagdating sa mga sahod, base sa mga nalalaman ko at research ko, minimum base salary ng skilled workers, white collar jobs, around 40,000 to 45,000 pataas. Yan yung masasabi kong starting point kapag skilled ka na. White collar jobs. At syempre, may mas mababa minsan. Depende sa company. Pero yan yung range kung saan nagsisimula ang karamihan at depende sa industry. Importanteng tandaan na hindi lahat ng skilled workers pare-pareho ang sinasahod. Depende talaga siya sa industry. Halimbawa na lang ng IT and tech. Usually, mas mataas na pwedeng 50 to 60,000 pataas. Engineering, malaki na rin lalo na kung mayroong experience. Finance or corporate jobs. Pero may ibang office jobs na mas mababa ng kaunti. Especially kung junior level ka pa lang. So malaking factor talaga kung saang field ka napunta. Another factor talaga is experience. Kung beginner ka pa lang, syempre malapit ka sa 40 to 45,000 crowns. Pero once may experience ka na, tataas at tataas yan. At bago ang lahat, kung meron kayong mga katanungan, huwag niyong kalimutang mag-comment, like, share, or subscribe. Pa-follow na rin mga ka-idol. At shoutout din sa mga solid supporters natin. Maraming salamat sa mga panonood ng mga videos natin. At kung bago ka lang sa akin channel, ako nga pala si Idol sa Europa dito sa bansang Czech Republic, isang food factory. At isang malaking shoutout na rin sa mga kabayan nating OFW sa manpanig ng mundo. Mga ka-idol, mag-ingat tayo palagi dahil ang puno natin sa trabaho ay ang kalusugan. At shoutout na rin sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga pamilya ko. At sa mga nagtatanong ano nga ba ang trabaho ko dito? At bago ang lahat, ang unang naging company ko dito ay ang Faurecia. Paggawaan ng mga upuan ng mga mamahaling sasakyan tulad ng mga BMW, Mercedes-Benz at iba pa. At pagkalipas ng 8 buwan, lumipat ako sa food factory kung saan mas naging kampante ako sa aking kinikita o sinasahod. Hindi man ako nasahanay ng mga white collar jobs, pero katumbas nito ang mga sinasahod ng skilled workers. Medyo may kabigatan lang ang trabaho, pero Pilipino tayo, bawal ang sumuko, bawal ang umayaw. Dahil marami pa tayong pangarap sa buhay. Leen ko ang company ko dito sa Czech Republic. At magkano ba ang basic salary ko dito? Bago ang lahat, magsimula tayo sa una. 43,000 crowns ang unang basic ko dito. At pagkalipas ng 1 taon, tumaas ito. Maabot ng 46,000 crowns. At hindi pa tayo nagtatapos dyan mga ka-idol. Pabawasan pa kasi yan ng bahay, ng tax, ng insurance, at iba pa. At sa mga nagko-comment sa mga video natin, payslip reveal. Ito na mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo ang sinahod ko noong nakarang buwan. Umabot ako ng 57,000 crowns at babawasan pa yan ng tax at mga insurance. At ito ang naging malinis ko, umabot ako ng 44,000 crowns. At hindi pa dyan nagtatapos mga ka-idol, babawasan pa natin ang bahay natin dyan. Dahil ang binabayaran nating bahay umaabot ng 7,000 crowns. Kaya luminis tayo ng 37,000 crowns. Kaya para sa akin, sapat na yan para makapagpadala sa Pilipinas at meron pang gastos. Dito sa abroad, lagi kong sinasabi, hindi tayo nagpapataasan ng sahod o matuto tayong makontento sa bawat sinasahod natin. At sa mga nagnanais makarating sa bansang Czech Republic at kahit saang parte ng Europa, bisitahin nyo lang ang workabroad.ph. At sa mga susunod na mga video natin, babanggitin natin ang mga legit na agency papuntang Europa. At narito ang pwede nyong applyan sa workabroad.ph papunta dito sa bansang Czech Republic. Ang mga available na position, mayroong production worker, mason, machine operator, electromechanic, automechanic, electrician, gardener o landscaper. Meron ding scaffolder, kitchen workers, welder at marami pang iba. At laging tatandaan, laging mag-ingat sa pag-apply. At bisitahin nyo rin itong Prime Search Manpower Agency. Napakarami ng pwedeng applyan dito mga ka-idol. At meron din silang walk-in screening sa darating na January 12 at 13, 2026. Kaya ano pang hinihintay mo mga ka-idol?
puntahan mo na, malay mo, isa ka na rin sa mga balang araw na makarating dito sa bansang Czech Republic o kahit sa anong parte ng Europa. At pasensya na rin kayo mga ka-idol kung hindi ko man kayo nare-replyan sa mga comment at mga message ninyo. At sa mga nagbabalak na mag-cross country papunta dito sa bansang Czech Republic, ito na ang kasagutan. Para sa akin, hindi ko mere-recommend ang pag-cross country papunta dito sa bansang Czech Republic. Dahil sa panahon ngayon, kahit na kapwa mo Pilipino, marami pa ring mga scammers. Kaya ang may papayo ko sa mga gustong makarating dito, mga ka-idol, mag-ingat kapag inoferan kayo ng hindi maganda at nangihingi ka agad ng pera. Lalo na dito sa Czech Republic, mayroong scammers dito. Napatunayan ko na yan dahil isa rin ang kuya ko sa mga na-scam niya. Lagi kong sinasabi na palagi tayong mag-ingat sa bawat galaw at desisyon natin dahil hindi natin pinupulot ang pera. At uulitin ko mga ka-idol, dito sa bansang Czech Republic, hindi para-parehas ang mga kinikita o sahuran ng bawat company dahil ang minimum salary ng mga nakalipas na taon 2025 ay umaabot lamang sa 20,800 per month at ngayong 2026 naman ang minimum salary ngayon ay umabot ng 22,400 per month. Dahil dito sa Czech Republic halos taon-taon nagtataas ang sahod. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo naman kalimutang i-follow, share and like, pa-subscribe na rin mga ka-idol para sa marami pang mga video na gagawin natin patungkol dito sa bansang Czech Republic dahil hindi lang puro sahod ang pinag-uusapan natin dito. At bago magtapos ang video na to, sana meron kayong napulot ng kaunting kaalaman at sa mga susunod na video, pag-uusapan naman natin kung ano ang pamumuhay nila dito at kung ano ang kultura nila. At muli, maraming salamat sa mga panonood ng mga videos natin, lalong-lalo na sa mga solid supporters natin. Idol. Labas ako dyan. Paparito. Paano na idol?